Siguro bibihira nating matanong, bilang mga born-again Christians, ano po ba yung ating pinakahangarin or ating pinaka-purpose? No? Yun. Ano ba ang pinakalayunin natin? Bakit tayo nandito sa mundo? Okay. Basahin po natin. Ito po ay makikita po natin sa Acts 20:24. Acts chapter 20 verse 24. Atin na pong basahin. But life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus. The work of telling others the good news. Ayun. Nakana dito na kumbaga natira yung pinakapuso niya. The work of telling others the good news about God's mighty grace and love. Yung pala yun. May purpose pala tayo bakit tayo iniligtas ni Jesus. Of course, buhay na walang hanggan, numero 1. At nandun din po yung katotohanan na i-share natin ito sa iba. Maging channel of blessing tayo sa iba. Paano tayo magiging channel of blessing? By telling them the good news about the Lord Jesus Christ. The gospel of grace. Yes, the gospel of Jesus Christ. Wala nang iba pa. Sabi ko po nga sa inyo, kung Kristiyano ka, dapat alam mo rin yung iyong layunin. Bakit ka nandito? Ano ba ang dahilan? Bakit po tayo nandito? Lately po, hindi po mahahaba ang mga vlogs ko. Dahil ang gusto ko po, yung mga pinaka-importanteng dapat na maibahagi ko, yun po ang lulutang sa bawat vlogs. Hindi po kailangan na mahabang vlogs. Kailangan lang po yung maispatan natin yung, hey, ito yung pinakapuso. Tulad po nito, Acts 20:24 nga maliwanag po ito na sinasabi po sa atin, walang kwenta ang ating buhay sa akin pong pagtatagalog. Walang kwenta itong aking buhay kung hindi ko gagamitin sa pagpapahayag ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. Di ba? So, ang pinaka-purpose natin is to share the gospel of Jesus, the gospel of grace. Kasi tignan po ninyo, ang mundong ito ay talaga po namang tiwali. Ang mundong ito ay talagang kitang-kita na ang kasamaan sa last days. No? At tayo po ang mga kamay at mga paa ni Jesus, ni Lord Jesus Christ, para ibahagi ang gospel of grace sa kanila. Gospel ng kaligtasan na matatagpuan lamang natin kay Lord Jesus Christ. Kaya bilang mga Kristiyano, huwag nating kalilimutan, napaka-importante po natin dito. Tayo po ang vessel ni Jesus para maipahayag yung message mula sa kanyang puso. Ano po yon? Ang gospel ng kaligtasan para lahat ng mga tao ay maaari lang po, pero hindi naman po mangyayari yun. Or should I say, lahat ng tao at possible makarinig. It's up to them if they will accept it or reject it. Pero, pinaka-wise na gawin, tanggapin ang libreng alok ng kaligtasan. Sapagkat sa tribulation, balik po sa gospel ng works. No? Tapos na po ang gospel of grace during that time. Kaya habang may pagkakataon pa, tanggapin po ninyo ang libreng alok ng kaligtasan na kay Hesukristo lamang po matatagpuan. Ito po yun. Ulitin natin. Walang katuturan ng aking buhay kung hindi ko ito papagamit at kung hindi ko gagawin ang bagay na gustong ng Panginoong Hesus na aking gawin. Ito ay ang ipahayag ang biyaya ng kaligtasan at ang kanyang biyaya at ng kanyang pag-ibig. So, alam natin na ang purpose natin is to share the good news. Nandiyan ang LRT. Ikaw ba, Kristiyano ka? Araw-araw ka bang sumasakay ng LRT? Di po ba? Maaring may sasakay dyan mula doon sa unang station hanggang doon sa last station. Malay mo, ikaw ay may biyaheng ganon. Mas maganda. Kung ang ruta mo ay mula doon sa unang station hanggang doon sa Baclaran, yung pinakahuling station, ikaw po ay magpahayag ng good news. Gusto ni Jesus gamitin kanya. Kaya yun ang pinaka-purpose po natin, to share the good news and to receive more.
sa Panginoong Jesus ng maraming revelations at mga biyaya sa bawat araw. Ganyan po niya tayo kamahal. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, I invite you to do so. Click po ninyo ang notification bell, share the video, share the love of Jesus. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all. Tandaan po ninyo, sa rapture, Jesus will get us para makasama niya na forever and ever. At sa second coming, yan pong nasa picture, si Jesus darating dito, kasama na po tayo. Hindi na po tayo magkakahiwalay ni Jesus. Thank you. And Jesus truly loves us all.